Una sa lahat, sapul sa video ang nangyaring away kalsada sa Mindanao Avenue Toll Plaza sa NLEX. Hinabol ng isang pribadong sasakyan ang isang truck. Naglabas pa ng baril ang motorista. Sinipa at pinadapa ang nakaalitang truck driver. Ang armadong lalaki na pag-alamang isang pulis. Ang buong detalye ng road rage na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Unang araw ng paghain ng kandidatura para sa 2025 elections naging maayos ayon sa COMELEC. Mahigit 40 party list groups tinanggal sa listahan. Meron ding mga pamilyar na mukhang gusto muling sumabak sa halala na dati nang idineklarang panggulo lang. Magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos. 10 frontmen mula sa UST na sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Acho Castillo, sinentensya na hanggang 40 taong pagkakulong. Pamilya Castillo gusto pa rin papanagutin ang pamunuan ng UST. Sa pool sa CCTV, babaeng grade 7 student sa Tarlac, hinold up at pinagsasaksak gamit ang screwdriver. Isa pang sa pool sa video, Liga ng Basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu na uwi sa Rambol. At sa showbiz tonight, Mikey Pineda to the rescue sa misteryang si Robby Domingo matapos mabash dahil sa birthday wish ng TV host na gusto na raw niyang magka-baby. Sa pool sa video, ang away kalsada sa NLEX Toll Plaza sa Valenzuela City. Ang isa sa mga motorista naglabas pa ng baril. Nag-ugat ang road rage matapos umanong masagi ng truck ang sasakyang minamaneho ng isang pulis. Nasa front ng balitang yan, si Faith Del Mundo Exclusive. Sa viral video na ito nakuha sa NLEX Mindanao Avenue Toll Plaza sa Valenzuela City kahapon, makikita ang isang lalaki na pinarang isang truck. May dala siyang baril. Umabante sandali ang truck saka tumigil. Pagbaba ng driver ng truck, bigla siyang sinipa at binatukan ng lalaking may baril. Pinadapa pa niya ang driver, nilagay ang kanyang mga kamay sa likod at tinapakan. Sa kuwang ito ng mismong CCTV ng NLEX Corporation, makikitang hinabol ang truck ng isang itim na MPV. Maya-maya bumaba ang driver ng MPV at tumakbo papunta sa truck. Ang armadong lalaki, isa palang pulis na naka-assign sa Metro Manila at 9 na taon na raw sa serbisyo. Hindi na humarap sa kamera ang pulis. Pero kwento niya sa News 5, nagkagasgas ang kanyang sasakyan matapos umanong masagi ng truck. Kaya raw niya hinabol ang truck driver. Sa video na ito na eksklusibong nakuha ng News 5, makikita ang aktwal na paghabol ng pulis sa truck. Naabutan ng truck sa toll gate saka bumaba ang pulis. Dito na siya naglabas ng baril at kinompronta ang truck driver. Nagharap ang dalawang panig sa Valenzuela Police Station at nagkaaregluhan. Kwento ng truck driver, hindi raw niya namalayang nasagi niya ang sasakyan ng pulis. Hindi na raw niya irereklamo ang pulis at binayaran niya na lang ito ng 9,000 piso para sa tinamong sira ng nasaging sasakyan. Yung pamamaril po, hindi po totoo. Wala pong pamamaril na naganap. Nagpakumbaba na lang po ako kasi ganyan na po nangyayari. Hindi na lang po ako nagano. Para hindi na po lumaki yung gulo. Hinihirin po ako ng pasensya kasi naging pabaya po ako sa kalsada. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang Valenzuela City Police kaugnay na nangyaring road rage. Paalala na lang nila sa mga motorista para maiwasan ang away kalsada. Huwag magpapanik. Subukan na maging kalmado, huwag magalit. Then, kung makukuha naman sa magandang usapan, pwede nilang i-check yung mga pinsala sa sasakyan at, syempre, litratuhan. Kailangan itabi nila yung sasakyan para hindi naman makadagdag pa sa trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Hinold up na, sinaksak pa ng screwdriver ang isang grade 7 student sa Tarlac. Eksklusibong ikinuwento ng biktima sa News 5 ang nangyari habang hinihintay lang niya noon sa waiting shed ang kanyang nanay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakaupo lang sa waiting shed ang babaeng estudyanteng ito nang bigla siyang lapitan at pagsasaksakin ng isang lalaki sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Nangyari yan noong September 25, alas 6 ng gabi. Huminto lang sa pananaksak ang lalaki nang makuha ang cellphone ng biktima. Sugat sa tuhod at siko ang tinamo ng estudyanteng si Alyastin, grade 7 student. Ang ginamit na panaksak sa kanya, screwdriver. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang biktimang nasa maayos na ngayong kondisyon. Kwento ni Tin, hinihintay niya noon ang kanyang ina. Napansin na raw niyang pabalik-balik ang suspect bago siya tuluyang hold upin. Pag wala na pong tao, dun po siya biglang tumabi po sa akin at hinila niya po yung buhok ko. Gusto ko po sanang lumaban nun pero hinila niya po yung buhok ko and then pinagsasaksak niya po ako sa screwdriver. Ipinangharang daw ng biktima sa pananaksak ng lalaki ang kanyang braso at binti. I was covering my body po kasi balak niya po saksakin yung tiyan ko kaya kinover ko na lang po para hindi po matuluyan. Sa tulong ng CCTV, agad naaresto ang 24 anyos na suspect. Nakiusap ang pulis na huwag na siyang pangalanan. Nakuha sa kanya ang cellphone at ang screwdriver na ginamit sa pananaksak. Inamin ng suspect ang krimen. Nagawa niya raw ito dahil sa utak. Bigla na lang pong gumalaw yung kamay ko papunta sa kanya. Hindi ko po talaga gustong gawin yun eh. Gusto ko po talagang kumuha ng tawad dun sa bata. Nahaharap siya sa reklamong frustrated homicide at robbery. Paitingin ng pulis ang seguridad sa lungsod. Magpapadala sila ng mobile patrol sa lansangan, lalo na tuwing oras ng uwian ng mga estudyante. Mula sa Tarlac City, nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Nagsimula ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ilan sa mga unang naghain ng pagkasenador at party list ang mga re-electionist at mga natalo noon sa eleksyon. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Maagang nag-abang sa labas ng Manila Hotel para maghain ng kani-kanilang certificates of candidacy ang mga kakandidato sa pagkasenador at kinatawan ng party list para sa 2025 midterm elections. Isa sa mga unang naghain ng COC ang re-electionist si Senator Francis Tolentino. Kasama si Tolentino sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Matatandang isa rin siya sa mga inendorso noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I still hold President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko. Ipaglalaban daw niya ang libreng pagpapagamot. Napakarami po nating mga kababayan ang ayaw na pong magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital. Susubok din sa Senado ang kumandidato sa pagkapangulo noong 2022 na si Dr. at Attorney Jose Montemayor. Tututukan daw niya ang kapakanan ng mga health worker. Kahit naman noon, malaki rin ang chance kung talagang nabilang lang na maayos. No? Pero ngayon, mas malaki ang advantage dahil nakilala na po ako. No? Isa rin sa mga malalaking pangalan na naghain ng kandidatura sa unang araw ng COC filing, si House Speaker Martin Romualdez. Muli siyang tatakbo bilang 1st District Representative ng Leyte para sa ikatlong termino. Sa party list race naman, muling susubok na makabalik sa Kamara ang Buhay at Bayan Muna na parehong natalo noong 2022. We will maintain a Buhay party list, pro-life, pro-family group of people. We shall be protective of the Catholic Church. Ang issue na dadalhin ng Bayan Muna sa eleksyong ito, una ay ang pagpababa ng presyo, lalo na ng gasolina, ng langis, kuryente at tubig. Re-electionist din ng Kabayan, AGAP at ACT-CIS party list.
Habang gusto naman makakuha ng pwesto ng Ako OFW, Lingap, ang Bombero ng Pilipinas at Kamanggagawa Party List Groups. Ayon sa COMELEC, 117 party list groups ang unang nagparehistro, pero 42 ang tinanggal sa listahan at kinansela ang registration dahil bigong sumunod sa mga requirements gaya na lamang ng paglahok sa preceding elections. Ilalabas namin ang bilang na 160 party list na makapagpa-participate sa darating na halalan. So yung po ay lubhari mas mababa doon sa bilang ng party list na nagpa-participate ng mga nailang nakaraang halalan. Sa pangkalahatan, naging maayos naman daw ang unang araw ng COC filing ayon sa COMELEC. Umabot sa 17 nagpakita ng interes sa pagkasenador habang 15 sa party list. So far, so good po. Walang untoward incident, normal ang filing natin ng candidacy at sana ganun lang mapanatili natin hanggang 8 ng Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naghain na rin ang kandidatura kanina ang ilan sa mga suki na sa COC filing at ang ilang first-timers sa pagtakbo para sa 2025 midterm elections. Nasa frontline ang balitang yan si Ria Fernandez. This is a free country and divine rights. Both Daniel Magtira, Senator of the Philippines. Muling naghain ng kandidatura para sa 2025 elections ang tinaguriang perennial filer na si Daniel Magtira. Sumubok na rin siyang tumakbo noong mga nakaraang halalan. Ngayon, gusto naman niyang sumabak sa pagkasenador. Matatanda ang noong nakaraang eleksyon, sinabi ni Magtira na asawa niya ang dating presidential sister na si Chris Aquino. Ngayon po si Chris Aquino, hindi ko po alam kung nasang planeta siya. Kaya magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos. Anong relasyon niyo ni Senator Amy? Wala pa po. Nang tanungin kung ano ang kanyang isusulong sa Senado, let us implement the promise of salary increase. Isa rin sa plataforma di gobyerno ko ang magpirma sa recording contract. Nagpasample pa ng kanta si Magtira. I need you in my life. Life is meaningless without you. Kung si Magtira nakailang paghahain na ng Certificate of Candidacy, may ilan namang first-timer sa pagtakbo. Isa na riyan ang electrician/karpenterong si Alexander Encarnacion. Minsan po nakakalungkot yung mga nangyayari pong crimes araw-araw. Sa laser ko, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kayang-kaya pong wakasan ng laser ko Super Fortress ang crimes and corruption in real time po. Maging ang vlogger na si Mark Gamboa, nais ding kumandidato sa pagkasenador. Handa raw niyang sugpuin ang fake news. Gusto ko pong magtatag ng isang fake news na monitoring office. 24/7 siya, ang gagawin lang po niya, mag-monitor, magbantay, tapos pag meron pong mga makitang mga fake news, pwede po niyang imbestigahan, i-report sa Facebook, i-report sa YouTube. Isang dating sangguniang kabataan o SK chairman naman sa Iloilo na si Felipe Montealto Jr. ang naghain din ng kandidatura sa pagkasenador. Tinawag niya ang kanyang sarili na Senador Ligtas. Layon daw niyang isulong ang dekalidad na edukasyon at modernong healthcare system sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Minsan parang hindi natin maiwasang maaliw sa mga tumatakbo o kumakandidato para po sa eleksyon. Sa Pilipinas kasi, parang karnabal ang eleksyon, kaya't minsan parang karnabal rin ang politika. Pero ito rin po ang tanong ng marami, sino nga ba ang may karapatan para tumakbo sa anumang posisyon? Sa 1987 Constitution, nagbibigay ng garansya para sa lahat na gustong maglingkod. Patas dapat para sa lahat, anuman ang iyong katayuan sa buhay. Pero sa kasong Eli Pamatong versus Comelec, sinabi po ng Korte Suprema na hindi karapatan ang tumakbo sa eleksyon at maglingkod bilang isang public servant. Ito po ay isang pribilehiyo na ginagabayan ng mga batas. Isa sa mga batas na yan ang Section 69 ng Omnibus Election Code. Ang probisyon po tungkol sa mga nuisance candidates o mga kandidatong panggulo lamang sa eleksyon. Ayon po sa Section 69, maaaring kanselahin ng COMELEC ang COC, yung Certificate of Canvass,
ng isang nuisance candidate kung pasok siya po sa tatlong kategorya. Una, niloloko lamang o pinaglalaroan ang eleksyon. Pangalawa, nililito lamang niya ang mga botante sa pamamagitan ng pangalan na kapareha po ng ibang kandidato. At pangatlo, wala raw siyang malinaw at kapani-paniwalang intensyon na tumakbo talaga. May ilan na pong nasampulan dyan ang COMELEC na kinatigan naman ng Korte Suprema. Halimbawa, noong 2016 elections, tumakbo ang isang Rosalie Rojas para po sa konseho ng Pasay City. Ang ginamit ni Rosalie Rojas na opisyal na palayaw sa balota ay Jen Rose Rojas. Medyo malayo po sa kanyang tunay na pangalan. Agad pong nagreklamo ang isang re-electionist na konsehal na nagngangalang Jennifer Jenny Rojas. Ayon po kay Jenny Rojas, sinasadya raw ni Rosalie Rojas na lituhin yung mga botante. Ang totoong palayaw daw kasi ni Rosalie Rojas ay hindi po Jen Rose kundi Saleng. Pero nangyari ang eleksyon bago po madesisyonan ng COMELEC. At ito po ang resulta ng botohan. Muntik na po makapasok si Jenny Rojas sa winning top 6. Muntik lang. Pero dahil daw nahati ang kanyang boto dahil sa kanyang halos kapangalan na si Jen Rose, nalaglag po siya sa number 7. Sa huli, ito po ang desisyon ng COMELEC na kinatigan ng Korte Suprema. Dineklarang nuisance candidate si Jen Rose Rojas at dinagdag po ang botong nakuha niya sa boto ni Jenny Rojas. At ang lumabas po, number 2 pala sa botohan si Jenny Rojas. Sa desisyong ito, sinabi ng Korte Suprema na ang botong nakuha ng nuisance candidate na kapareho ang pangalan sa lehitimong kandidato ay ibibigay po doon sa lehitimong kandidato. Pero kailangan ding mag-ingat ang COMELEC sa pagdedeklara ng mga nuisance candidate. Minsan kasi parang madali nating pagtawanan ang mga kandidato na tila wala namang kakayahan o hindi gaanong kilala. Pero wala nga bang karapatan sila na tumakbo kung hindi sila kilala? Noong 2022 elections, dinisqualify po ng COMELEC ang isang senatorial candidate na si Norman Marquez bilang nuisance candidate. Ang sabi kasi ng COMELEC, aba, hindi naman kilala si Marquez. Bakit siya mag-ambisyong magsenador? At wala naman siyang partidong sumusuporta para sa kanya. Pero pinagalitan po ng Korte Suprema ang COMELEC. Hindi raw importante kung kilala o hindi ang isang kandidato. At lalong hindi ito maaaring maging basehan para hindi siya payagan tumakbo. Kung ganun kasi, edi ang mga sikat lamang ang may karapatang tumakbo. Ang sabi pa ng Korte Suprema, mabuti pa nga si Marquez. May malinaw na platapormang pinaglalaban. Si Marquez kasi po ay isang animal rights activist at hindi po generic ang kanyang plataporma. Gaya po ng maraming mga sikat na kandidato na mukhang nagkopyahan lamang ng plataforma. Isinailalim na sa state of calamity ang Batanes at Ilocos Norte dahil sa hagupit ng super bagyong Julian. Magdamag na nakaranas ng malakas na ulan at hangin ang probinsya. Nagtumbahan ng mga puno at nasirang ilang bahay. Nawasak din ang isang tulay sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian sa layong 245 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at bugsong 240 kph. Pero ayon sa Metro Weather, nahahagip pa rin ang mga ulap ng bagyo na may dalang ulan ang Northern at Central Luzon. Kaya signal number 1 pa rin sa Ilocos Provinces, La Union, Northern at Western portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Gayon din sa Ifugao, Benguet, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands. Pati na sa northwestern portions ng Isabela at Nueva Vizcaya. Posible namang lumihis pabalik ng PAR bukas ang bagyong Julian at magla-landfall ito sa Taiwan. Sa Huwebes ito nakikitang lalabas ulit ng PAR. Susunod, 10 miyembro ng fraternity sa sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Atio Castillo, hinatulan ng hanggang 40 taong pagkakakulong. Liga ng basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu, nauwi sa suntukan at batuhan ng mga upuan. At kilalanin ng mga celebrities na naghain na ng kanilang kandidatura para sa 2025 elections.
Magbabalik pang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inatulang guilty ang 10 fraternity members na sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Atio Castillo noong taong 2017. Ang pamilya Castillo naniniwalang may pananagutan din ng Dean at ang universidad sa pagkamatay ni Atio. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng dating UST law freshman na si Horacio Acio Castillo III. Sa desisyon ng korte, nakitaan ng sapat na paglabag sa anti-hazing law sina Arvin Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagdan. Hinatulan sila ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng kabuang halagang 461,800 pesos para sa actual expenses at tig 75,000 pesos na ibabayad naman sa pamilya Castillo para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. 22 taong gulang lang si Acio Castillo nang mamatay dahil sa natamo niyang mga injury sa hazing. Kasunod ito ng pagdalo niya sa initiation rites ng Aegis Juris Fraternity noong 2017. 4 na oras pinagsusuntok at pinadel si Acio hanggang mag-collapse at tuluyang bawian ng buhay dahil hindi agad nadala sa ospital. Kaya sa korte kanina, emosyonal pero tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang mga magulang ni Acio. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. You know, we all saw it from day one. We all had our doubts kung ano mangyayari. Sa kabila ng nakamit na hustisya, nanindigan din ang pamilya Castillo na may pananagutan ang UST at ang Dean ng Faculty of Civil Law na si Atty. Nilo Divina sa pagkamatay ni Acio. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. The Civil Law Department, the Dean himself, failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Dati nang naghain ng kaso ang pamilya Castillo laban kay Atty. Divina pero ibinesura ito ng Department of Justice. Sa isang pahayag naman, inalmahan ni Atty. Divina ang pahayag ng pamilya Castillo at iginiit na hindi nagkulang ang UST at Faculty of Civil Law na protektahan ang kapakanan ng kanilang mga estudyante. Palagi raw prioridad ng universidad ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nauwi sa rambulan ng isang liga ng basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa viral video na nakunan nitong linggo, makikitang nagsuntukan at nagbatuhan ng mga upuan ng ilang player at manunood. Bahagyang humupa ang gulo matapos umawat ang ibang manlalaro. Ayon sa pulisya, nagkapikunan ang ilang player hanggang sa nagkapisikalan. Sa ngayon, wala pang nagsasampa ng reklamo. Nagdesisyon naman ang Lapu-Lapu City Sports Commission na pagmultahin at iba ng 3 taon ang 2 sangkot na basketball team. Medyo mainit na po yung labanan ng both parties. Kaya dun din po nag-umpisa. Nagkasikuhan yung magkabilang party. Yun na, naglabo-labo na sila nung hindi na talaga mahawat.
Muling nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong senatorial preference survey ng Social Weather Stations o SWS. Sumunod naman kay Tulfo sa ikalawang pwesto si dating Senate President Tito Soto. Pangatlo si Senator Pia Cayetano at sinundan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok din sa senatorial preferences presidential sister Senator Amy Marcos. Dating Senador Ping Lacson, incumbent Senator Bong Revilla at Las Piñas Representative Camille Villar. Gayon din sina Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, Manny Pacquiao, maging sina Senators Ronald De La Rosa at Bongo. Kapansin-pansing karamihan sa mga nakapasok sa survey ay mga ini-endorso ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumisyon ng Strat-based group ang survey na isinagawa noong September 14 hanggang 23. 1,500 respondents at may margin of error na plus-minus 2.5%. Halos maiyak si Senadora Nancy Binay nang mag-file siya ng Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng Makati City. Posible kasing makatapat niya ang asawa ng kapatid niyang si Mayor Abby Binay. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. I am running for mayor, but for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Naiyak na naman ako. Pamilya pa rin kami. Naging emosyonal si Senator Nancy Binay matapos niyang i-file kanina ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng Makati City. Yan ay matapos mapag-usapan ng paksyon sa kanilang pamilya. Posibleng makatapat niya si Congressman Luis Campos na asawa na nakababatang kapatid ng senadora na si incumbent Makati City Mayor Abby Binay. Pamilya pa rin kami, di ba? And mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Kasama kanina ni Senator Nancy sa COC filing ang isa pa nilang kapatid na si Junjun Binay. Matatandaang nakaalitan din ni Junjun si Abby nang magtapat sila sa pagka-alkalde ng Makati noong 2019. Sa kabila ng away pamilya, tiwala pa rin daw sina Junjun at Nancy sa kapasidad ng kapatid nilang si Abby sa kanyang planong pagsabak naman sa senatorial race. I've always stated this na magkapatid kami. Tingin ko naman very qualified siya to be a senator. So ako ay susuporta bilang Ate Nancy. Sa Cavite, nagain na rin kanina ng COC ang re-electionista si Governor John Vic Remulla para sa kanyang huling termino bilang gobernador ng probinsya. Isa pang Remulla ang kakandidato sa bayan naman ng Naik, si Jacinta Remulla, natatakbong Vice Mayor, anak siya ni Justice Secretary Boying Remulla. Running mate niya si Jun Dualan, nakakandidato naman alkalde ng Naik. Makakatapat nila sina Kenneth Romel Magbitang sa pagka-mayor at Tere Puno bilang Vice Mayor. Mula sa mga Remulla, lipat naman tayo sa isa pang kilalang pamilya ng mga politiko sa Cavite, ang mga Revilla. Tatakbo ulit para sa kanilang ikalawang termino ang mag-inang Jolo Revilla at Lani Mercado Revilla para maging kinatawan ng 1st at 2nd District ng Cavite. Ako para sa akin, nagsisimula pa lang tayo, madami pa tayong kailangan gawin, and I will finish my 3 terms. Naghain na rin ng COC sina Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at tatay niyang si 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Magpapalitan ang mag-amang Villafuerte ng kanilang posisyon sa 2025 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Naghain ng Certificate of Candidacy ang ilang Pinoy celebrities para sa 2025 midterm elections. Una na riyan ang incumbent Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde. Muling tatakbo ang actor turned politician sa ilalim ng alyansa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-file din ng COC si re-electionist Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas. First time namang sasabak ang aktor na si Marco Gumabaw sa politika. Kasama ni Marco ang kanyang girlfriend na si Christine Reyes nang maghain ng kandidatura sa pagkakongresista sa Camarines Sur. Nais ding tumakbo ng partner ni Vice Ganda na si Ayon Perez sa pagkakonsihal sa kanyang hometown sa Concepcion, Tarlac.
Ang vlogger at content creator naman na si Rose Martan Pamulaklakin, nais ding kumandidato bilang konsihal sa 1st District ng Maynila. Kasama naman ng aktor na si Enzo Pineda sa paghahain ng COC kanina ang girlfriend na si Michelle Vito. Tatakbo si Enzo sa pagkakonsihal sa 5th District ng Quezon City. This is different from showbiz, but I know the responsibility, the things that I have to do. And tingin ko, ready po ako magserbisyo po para po sa bayan. Hindi pa tapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, bansag na Bratinela kay Vice President Sara Duterte na kaapekto raw sa pagbaba ng kanyang approval at trust rating. Kauna-unahang father and son tandem sa NBA na sina Lebron at Bronny James bumida sa Media Day. At birthday wish ni Robbie Domingo na maging daddy na bash ng ilang netizens. It's hard. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posible umanong nakaapekto sa buwabang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte ang pagbansag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela. Narito ang aking report. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong quarter ng taon base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 69% noong Hunyo, bumagsak sa 60% ang mga approve sa performance ni VP Sara nitong Setyembre. Pati ang bilang ng mga nagtitiwala sa bise, buwaba rin. Ang dating 71% nabawasan ng 10% at naging 61% na lang noong nakarang buwan. Ang pagbaba ng ratings ni VP Sara, malinaw umanong epekto ng pagtawag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela matapos niyang makipagbangayan kaugnay ng pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President at DepEd nung kalihim pa siya ng ahensya. Ayon yan sa chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion. Nagtuloy-tuloy yung pagbanat sa kanya ng mga members ng House hanggang tuluyan na ngang nasira yung kanyang kredibilidad. Ang gustong palabasin ng Kongreso doon ay corruption na Vice President official. The members of the House have succeeded, and it reflects on the survey ratings of the Vice President. Posibleng nakasira din daw kay VP Sara ang pagmamatigas at pangiisnab niya sa mga pagdinig ng Kamara. It has not worked in her favor kasi lalo pang na-reinforce yung tawag sa kanya ng isang congresswoman natin na siya ay Bratinela. Buwaba rin ang mga numero ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ganoon kalaki tulad ng kay VP Sara. Mula sa 53% noong Hunyo, 3% ang ibinaba ng approval rating ni PBBM, habang 2% naman ang nabawa sa kanyang trust rating. Posibleng nakaapekto raw sa kanyang imahe ang iba't ibang issue sa bansa, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahirapan, krimen, at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Nandiyan din yung West Philippine Sea issue. Oo, alam naman natin na since the President is the architect of our foreign policy, kung sakaling patuloy tayo nabubuli, may mga hostile incidents sa mga disputed territories, ang naisip agad ng tao ay yung Pangulo. O sasabihin sign ng kaduwagan. Wala pang komento ang palasyo at ang opisina ni VP Sara sa resulta ng survey. Ayon pa sa ilang eksperto, ang pagbaba o pagtaas ng numero sa survey ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ay may epekto rin sa kanilang mga kaalyado, lalo na sa papalapit na eleksyon. Kailangan daw kasing mapanatili ng Pangulo at pangalawang Pangulo na epektibo silang endorser para matulungan nilang manalo ang kanilang mamanukin at masigurong may kakampi sila sa Kamara at Senado. Bumaba
rin ang ratings sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero, nabawasan ng 13% ang trust rating, habang 60% ang approval rating niya. Mas maliit pero bawas din ang approval at trust rating si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman daw masyadong nababahala rito si Escudero dahil kauupo lang yan noong Mayo bilang Senate President. Nagpasalamat din siya sa mataas na approval rating. Pero para kay Professor Coronacion, mas mataas ang pressure kay Speaker Romualdez na pataasin ang kanyang mga numero. May pressure din sa kanya kasi expected rin siyang magtumakbo bilang presidente kasi siya yung ini-expect na pambato ng administration coalition. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang hiling na writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque para pigilan ang pagdetain sa kanya ng Kamara. Ayon sa SC, hindi akma ang writ of amparo para kay Roque. Ibinibigay lang daw ito sa mga taong may banta sa kanilang buhay. Ipinaaresto ng House Squad Committee si Roque dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng Pogo. Hindi rin siya nagsumite ng hinihinging dokumento para makita kung may koneksyon sa Pogo ang paglago ng kanyang yaman. Sa kabila nito, inubliga pa rin ng SC ang Quadcom na magkomento sa petisyon ni Roque. Wala pa namang pahayag ang kampo ng dating opisyal sa desisyon ng Korte. Bago magsimula ang NBA 2024 to 2025 regular season, humarap ang ilang NBA stars sa NBA Media Day. Kabilang na dyan ang 4-time NBA champion na si Klay Thompson. Maglalaro na siya ngayon para sa Dallas Mavericks matapos lumipat mula sa Golden State Warriors. Makakasama niya sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Present din sa NBA Media Day si Paul George na maglalaro para sa Philadelphia 76ers. 5 taon siyang naglaro para sa Los Angeles Clippers bago lumipat ng team. Nagkasama naman sina LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny. Pareho sila maglalaro sa Los Angeles Lakers. Sila ang kauna-unahang father and son tandem na active players sa kasaysayan ng NBA. Ito na rin ang 22nd year ni LeBron sa NBA Media Week. Dinepensahan ni Mikey Pineda mula sa bashers ang mister niyang si Robbie Domingo. Binatikos kasi ng ilang netizens ang hiling ni Robbie na gumaling na si Mikey para magkaanak sila. Yan at iba pa sa report na to. Nakakasana ako na, okay, by this year, actually by this month, sana meron na akong anak, diba? But it didn't happen. It's hard. Hindi napigilang maging emosyonal ng TV host na si Robbie Domingo nang sabihin niya sa isang video ang kanyang birthday wish. Yan ay ang magkaanak na sila ng misis niyang si Mikey Pineda. Maybe it's not time yet. Not yet. But I'm hoping na mangyari yun. Matatandaang na-diagnosed last year si Mikey na isang rare autoimmune disease na nagdudulot ng skin rashes, pamamaga at pananakit ng muscle. First things first, I want Mikey's sickness to be gone so that we can go back to our original plan, and that's my wish for my birthday. Pero may mga hindi natuwa sa wish na yan ni Robbie. Comment ng isang netizen, narcissistic ito at imbis daw na mag-focus na gumaling si Mikey, tila mas inisip pa raw ni Robbie ang magkaanak. Say naman ng iba, dagdag pressure sa kondisyon ni Mikey ang wish ni Robbie na magkaanak sila. Agad naman bumuelta sa bashers ang misis ni Robbie. Sa IG story ni Mikey, nilinaw niyang wala itong issue sa kanya at pareho nilang plano ni Robbie na magkaroon sila ng anak in God's plan and timing. Handa rin naman daw silang maghintay ng tamang panahon. Sa huli, nagpasalamat si Mikey sa mga sumusuporta at nagdadasal para gumaling siya. Palaban naman ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo bilang magazine cover this month ng Tatler Philippines. Suot niya ang nasungkit niyang 2 gold medals sa gymnastics sa Paris Olympics. Sa iba pang photos, ibinida rin ni Kaloy ang ilan sa mga pamatay niyang gymnastics moves. Hindi
Di rin nagpatalo sa kanyang photoshoot para naman sa Miss Cosmo 2024 ang pambato nating si Atisa Manalo. Channeling her inner classic Filipina vibes ang peg ng beauty queen, kung saan naging inspirasyon niya rito ang Filipino-German film icon na si Paraluman. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan ang cute na paboritong apo raw ng isang lola na kinagigiliwan ng mga netizens. At karakter ni Korean superstar Gong Yoo sa Squid Game nagbabalik sa Season 2. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbabalik si Korean superstar Gong Yoo sa Season 2 ng hit Korean series na Squid Game. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Nagre-recruit na naman ng player ang salesman, ang karakter ni Gong Yoo. Siya rin ang nag-recruit noon sa Subway sa bida ng series na si Song Gi-hoon. Sa latest teaser ng Squid Game 2, makikita ang salesman na may dala ulit na pera at blue at red na TAC-G tiles. Yan ang mga ginagamit niya para imbitahan sa laro ang mga gipit sa pera. Pero this time, mukhang hindi lang basta cameo role ang salesman dahil may pasilip na sa kanyang pribadong tirahan. Coming soon sa Netflix ang Squid Game 2 sa December 26. At yan ang mga frontline sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipoon. Happy Tuesday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may paboritong apo ang isang lola sa Paco, Manila. Aba, hanggang sa pagtulog, Bok, hindi siya iniiwan ng kanyang alagang aso. Yan ka ba matutulog? Ha? Sabi kayo ni Mama? Ha? Na ba yan? Na si Lola Carolina. Palaging katabing matulog ang 2 taong gulang na Shih Tzu na si Hope. Share pa sila ng kumot, ha? Ayaw humiwalay ni Hope kay Lola. Ayon sa uploader, Lola's girl talaga si Hope. Si Lola raw ang pinaka-close niya sa lahat ng tao sa bahay. Favorite bonding din daw nila ang mamalengke. So may Squid Game Part 2 na pala. Yes, malapit na. December 26. Hindi. Ha? Ako pinanood ko yun. Weird to. Hindi na ako nanood. Weird na ako. Subukan mo ng Chloe naman. Sige. Napanood ko. Ako hindi. Napanood ko. Hindi mo napanood? Oh, weird din. Wow, so all of a sudden, ikaw sa mga Korean novela? Anong paborito nilang pagkain sa Squid Game? Oh, I forgot na. I remember lang the candy. Calamares. Hindi mo na-gets? Hindi, na-gets ko. Na-gets ko pero nahimatay ako. Mga kapatid, 85 days na lang po at Pasko na. Ako sana mag-extra, sorry. Go. At yun po, 45 minutes. Tuesday pa lang. Pag-iwas lang yung headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Ed Lingaw. Tumigil ka dyan. Magandang gabi.